Para sa mga inaantay, ang Samsung Galaxy S25 series, kaka-launch lang nila at ito ang mga bago sa phone na to. Tara, pag-usapan natin to. So earlier this month, na-invite ako ng Samsung para magkaroon ng hands-on experience sa kanilang mga panibagong phones. Isa-isayin natin kung ano ba yung bago sa specs ng mga phone na to. Ano ba tingin ko kung masulit ba sila over last year, worth it ba yung difference nila in prices, updates, at saka ano yung mga hindi ko nagustuhan kung meron man dito sa mga panibagong phones na to. Pero syempre, bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Kung sakaling nakatulong sa inyo yung video na to, i-like at i-share nyo na rin. For now, tingnan muna natin yung design ng mga panibagong Samsung Galaxy S25 series. So meron pa rin tatlong phone na na-launch ngayon dulo ng January. Yan ay yung Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra. Para doon sa mga hindi na nakakaalam, meron ding tinis na panibagong phone ng Samsung, which is the Samsung Galaxy S25 Edge. Pero hindi pa siya available at most likely mga later this year pa magiging available. So pag-usapan lang natin din yun mamaya sa kung ano yung alam ko about that phone. With regards to design, mostly for the Samsung Galaxy S25 at saka S25 Plus, halos katulad lang talaga nila yung kanilang predecessor. To be honest, nung nakita ko sila, wala talaga masyadong pinagkaiba. Yes, I love that minimalist design, pero somehow naghanap ako ng bago or something fresh about the Samsung Galaxy flagship phones. Ang pinakakakaiba na dito mas thinner at mas compact yung kanilang mga panibagong Samsung flagship phones. So kung habol nyo yung ganun na mas manipis, slightly mas magaan, syempre plus to para sa atin. For the Samsung Galaxy S25 Ultra, ito yung pinaka nakakuha ng matinding update this year. Bago na yung design niya kung saan mas kamukha niya na yung S25 at saka S25 Plus, unlike dun sa mga previous years na parang Note lang talaga yung kanilang flagship na Ultra. This time, mas kamukha niya talaga yung S25 at saka S25 Plus. Ang difference para sa S25 Ultra ay gumagamit siya ng Corning Gorilla Glass Armor 2. Ito, first of its kind na ginamit sa isang phone. So, expect natin na mas matibay itong phone na to than the previous years. And also, kaakibat nung kanyang mas bagong design, lumaki din ng slight yung kanyang screen. From 6.8, ngayon 6.9 inches na. Pare-pareho pa rin silang gumagamit ng IP68 rating and may new color style na nakukuha for all of these phones. For the S25 at saka S25 Plus, lalagay ko yung colors nila dito sa screen. Meron din sila mga online exclusive colors, so I do suggest i-check out nyo yung website nila para mas marami kayong options na mapagpipilian. For the screen naman, basically the same specs lang lahat ng mga phone na to, ay nga aside from having a slightly larger screen doon sa Ultra. Sa camera department naman, for the S25 at saka S25 Plus, same pa rin yung specs na nakuha natin and mostly yung improvement natin nakuha natin doon sa post-processing ng mga phones na to. Pero for the S25 Ultra, dito yung may pinakamalaking bump up in specs. For the main camera, gumagamit pa rin siya ng 200 megapixel main camera. Pero this time, meron na siyang 50 megapixel na ultra-wide, 50 megapixel periscope telephoto lens, tapos a 10 megapixel telephoto lens. So yung point ito, para doon sa mga mas malala yung zoom talaga, yung mag-work yung periscope telephoto. Tapos sa mga mas malalapit na zoom naman, yung telephoto yung magagamit niya. Para lang mas maganda yung quality sa kahit anong zoom mo gagamitin ang iyong Samsung Galaxy S25 Ultra. Upon trying out yung camera ng mga phone na to, maganda naman yung mga photos na nakuha ko, although hindi ko sila pwedeng i-transfer nung tinatry out namin yung mga phone. So hindi ako makapagpakita ng mga sample photos sa inyo. Pero I do assure you na flagship level pa rin at no questions asked naman pagdating sa camera performance ng mga Samsung flagship devices. For the battery of these phones and yung charging nila, basically the same pa rin doon sa mga flagship phones na nakuha natin from last year. Meron tayong 4,000 mAh for the S25, 4,900 mAh battery sa S25 Plus, tapos 5,000 mAh battery for the Samsung Galaxy S25 Ultra. Sa charging naman, 25 watts for the S25, tapos 45 watts for both S25 Plus at saka S25 Ultra. Still, hindi talaga included yung mga chargers para sa mga phone na to, and syempre sinasuggest ni Samsung na kung sakaling bibili man kayo ng charger, ideally yung Samsung chargers yung gamitin nyo para talaga ma-maximize nyo yung charging speed ng kanilang mga phone. Ngayon, doon naman tayo sa pinakamalaking upgrade na makuha nyo doon sa mga bagong Samsung Galaxy flagship phones. This year, gumagamit na ng Snapdragon chipset ang lahat ng kanilang mga flagship device.
At hindi lang basta-basta chipset, kundi Snapdragon 8 Elite. Ito yung pinakaunang phone na gagamit ng ganitong chipset, and based sa nakita ko sa Google, yung Snapdragon 8 Elite nakakakuha ng 2.7 million points sa Antutu. So comparing to last year's chipset ng Snapdragon S24 Ultra, around 20 to 30% faster ang phone na to. Comparing to other flagship devices, other mid-range devices, talagang ito sobrang layo ng bilis at lakas. Although, sa daring na mabilis din talaga kahit yung ibang mga phone na mas mura, hindi ko alam kung masasabi nyo pa kung gaano siya kabilis. However, yung point kasi ng performance boost nito ay yung ibang mga features at yung mga processing na pwede nyo makuha mula sa phone na to. Speaking of the features, ito yung mga feature na pwede nyo makuha sa Samsung Galaxy S25 series phones. Siyempre, doon tayo sa mga AI feature na mas pulido na ngayon with the help of the Snapdragon 8 Elite. Yung circle to search, mas maganda na yung performance. At least hindi nawala to kasi gustong-gusto ko yung circle to search. And also, meron tayong draw assist na mas madali kung gagamitin nyo yung S25 Ultra because of the S Pen. Maganda naman yung results na nakuha ko. And to be honest with you guys, para sa akin, mas magandang dihamak yung performance niya compared to last year's S24. Meron pa silang bagong feature for the S25 series. Not sure kung gagawin nila itong available with previous models, which is yung Now Brief, kung saan the more you use your phone, mas nakakakuha siya ng data kung ano ba yung mga bagay na hinahanap mo lagi, ano yung gusto mong updated ka, at parang gumagawa siya ng summary niyan daily ng mga updates about things that you might be interested in. Hindi lang mga things online, pero things din about your phone. Meron siyang widget doon sa mismong screen ng phone na doon niya talaga i-update kung ano yung mga kailangan mo. Mas mapapadali lang talaga niya yung buhay mo overall. Aside pa dyan, yung isa sa mga coolest feature niya na napakalaking bagay kung plano nyo mag-content creation or mag-take ng videos using your phone, yung audio eraser. So, grabe lang nabilib ako dito and hindi ko alam kung magiging available to with older models kasi feeling ko necessary yung Snapdragon 8 Elite chipset. Pero basically, kapag nag-take ka ng video using your phone, pwede mong i-edit afterwards yung audio na napipick up nito. Intelligently niyang hihimayin yung mga audio na napick up niya, whether background noise ba yan, whether tao ba yung nagsasalita niyan, whether music ba na nagpiplay yan, and pwede mong i-adjust yung volume nila pa isa-isa. And grabe lang tong feature na to, as in, ako as someone who makes videos, napakalaking bagay nito. Kasi kunwari na lang, di ko alam kung naririnig niyo yung aircon or yung electric fan or yung mga tricycle na dumadaan dito. Pero kung ako nagtitake ng video and afterwards, madedetermine nun yung mga specific noise na nagagawa ng video and kaya kong specifically hinaan yung video na yun, napakalaking bagay nun for content creation or for making videos lang talaga. As in, ang cool lang yung feature na yun. Yung isa pa is yung read aloud na kung sakaling wala ka talagang time at pinasummarize mo na sa AI yung kung ano mang kailangan mo basahin, pwede mong ipabasa din yun sa kanya. So basically, may podcast ka na kung anong article or kung anong reading material yung kailangan mong ipabasa sa kanya. So mas madali mo siyang ma-absorb kung ikaw hindi talaga mahilig magbasa at mas mahilig ka lang makinig. Cherry blossoms to exploring ancient traditions like the geisha culture and the thrill of sumo wrestling. Finally, yung isang feature na hindi ko alam kung gano'n naman ka-necessary pero medyo fun lang is yung play to search kung saan pag pinindot mo yung button, kung ano man yung naririnig niya, hahanapan niya ng music that identifies to that sound. So kung i-hum mo lang yung kanta mo, madedetermine niya kung ano yung song na hinahanap mo. Gravity, defying gravity. Wow, pag-wicked tayo. Ito yung isa. So no need yung mga kailangan talagang i-play yung specific song na yon. Kung hindi ka tone deaf, as long as makanta mo ng maayos yung song, mahahanap niya specifically kung ano yung song na yon. So mapapadali niya lang yung buhay mo searching for music. Hindi naman siya yung tipong game-changing for me, pero very fun feature lang siya to have. So all of these features are available sa Samsung Galaxy S25 series phones. Not sure kung gagawin nila itong available sa mga mas lumang model, pero sa ngayon, sa S25 lang yan with the help of the Snapdragon 8 Elite. Lahat ng phones na to ay nag-run using One UI 7. At sa lahat ng mga upgrades na nakuha natin sa mga phone na to, at natuwa lang ako kasi wala masyadong downgrades or wala actually tayong nakuhang downgrades pagdating sa kanilang mga phone. Magkano nga ba sila? So for all of these phones, lahat sila gumagamit na ng 12GB RAM. So unlike before na yung Ultra lang yung naka 12GB, tapos puro 8GB yung sa kanilang lower models, ngayon mas mataas na yung RAM nila, pero even with a higher RAM, mas maganda ang pricing nila this year.
Kasi for the Samsung Galaxy S25, mas mura ang ating mga units starting at 51,990 pesos. Doon sa mas mataas na variant, 60,990 pesos. These phones are much cheaper kumpara sa kanilang S24 model. So malaking bagay to kasi kahit may mga upgrades tayo nakuha, hindi nagtaas ng presyo. Actually, nagbaba ng presyo ang Samsung Galaxy S25. Same goes with the Samsung Galaxy S25 Plus kung saan mas mura din yung kanilang 256GB version. Hindi ko alam kung bakit paghabot sa 512GB, same na yung presyo niya, pero at least if you're getting the 256, mas mura siya compared to last year. Ngayon, for the S25 Ultra, dyan nag-iba yung usapan. Kasi with the 256GB storage, ito, na-retain yung presyo niya. However, mas mahal ang kanyang 512GB storage at 93,990 pesos. At mas mahal din ang kanyang 1TB storage at 110,990 pesos. Oh my God, nandun na talaga tayo sa panahon na lagpas 10,000 pesos ng 100,000, 110,000 ang mga cellphone at grabe lang talaga. So ngayon, para ma-maximize nyo yung pagbili nyo ng inyong mga Samsung Galaxy S25 phones, para sa mga interesado dyan, I suggest kunin nyo sila habang pre-order pa sila. Most ng Samsung phones, guys, kapag bibili kayo, or actually lahat ng mga phone talaga, kung gusto nyo sulit na sulit ang pagbili nyo dyan, bilhin nyo sila habang pre-order period pa lang para marami kayong mga freebies na nakukuha, madami mga additional stuff, marami kayong mga voucher na makukuha para talaga mas sulit pa ang pag-purchase nyo. Lagay ko yung mga details dito sa screen ko ano yung sinabi ni Samsung na magiging libre or benefits if mag-pre-order kayo. Yan ay available sa kanilang Samsung.com website, or kung gusto nyo makasigurado, pwede nyo ding i-avail yung ibang mga pre-order benefits nila sa kanilang mga physical store. Ngayon, going back naman doon sa isa pang phone na hindi natin napag-usapan, tinis ng Samsung ang kanilang Samsung Galaxy S25 Edge, kung saan, ayun, hindi nila sinabi or hindi nila dinisclose yung specs ng phone na to. More on yung design niya lang talaga and what we can expect from this phone. Ngayon, hindi ako sigurado kung ito ba yung papalit sa kanilang FE version ng mga flagship phones or an entirely different line to para sa kanilang Samsung S25 series. Pero ang alam lang natin about this phone, design-wise, basically the same sila with either S25 at saka S25 Plus. Alam ko pagdating sa size, mas malapit siya sa S25 Plus, pero mas manipis ang phone na to and mas makintab yung kanyang edges as opposed doon sa matte titanium frames na nakuha natin sa current lineup ng S25 series phones. Not sure din kung mas mura tong phone na to, pero inisip ko baka nga mas mura given na dalawa lang yung rear camera na meron siya. Tapos pagdating nga sa frame, hindi ko alam kung aluminum din yon, and dahil mas manipis siya, baka lang iba yung mga materials na ginamit nila for this phone. Kaya nga inasyon ko baka mamaya ito yung pamalit nila sa kanilang FE series. Malalaman natin yan as the months go. As of now, yun lang yung info natin about the Samsung Galaxy S25 Edge, and yun na rin ang info natin sa mga updates, prices, lahat ng bago, lahat ng mga features ng Samsung Galaxy S25 series phones. Hopefully na nakatulong sa inyo ang video na to na malaman kung ano ba dapat yung tinitingnan yung phone. Kamusta ba yung presyo nila? Ako natuwa talaga ako sa presyo ng mga phone na to. At least nakarandam naman yung Samsung sa atin na magbaba sila ng presyo kahit na gumagamit na sila ng Snapdragon na chipset. Anyway, yun na ang ating video. Kung sakaling hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.